Yun, oras. Oras ba? 10:19. So, first booking natin. Di pa rin ako lalayo. Dito lang pa rin ako sa Taguig. Paano to? Papuntang Napindan. So, ang fare niya is 68. Okay. Palis na ako at meron na naman ako nakuhang booking pa Marikina naman. So ngayon lalayo muna ako, pa Marikina ako. Itong pick up na to along the way din dun sa drop off ko. Bumili na ako ng pagkain ko kaya rin. So dito ako bumibili ng aking pagkain. 20 pesos lang naman dito ang order na isang pastil. Mas lumpia 5 piso sa 75. Baon na ako ng 3. Yun, nakabili na ako ng baon ko. Sa Marikina na ako magtatanghalian. Marikina ko 140 plus ito 68. So tingnan ko mamaya kung makasabay pa ako ng isa pang Marikina pag sa Pasig ako dumaan. Malapit na ako sa drop-off. 10:36 pero lamig. Sarap sana ganito, summer malamig. Tapos Friday, no? Konti lang mga sasakyan. Ayan, lapit na ako, 100 meters. Kailangan ba ito? Hindi. Tandaan ko, tawagan ko lang. So, ang pick up ko ay Relo. So, pupunta na ako sa unang pick up ko kanina sa drop off. Tapos diretso na ng Marikina. Tambay naman ako ngayon sa Pasig. Tingnan may makuha tayo masasabayan. Off-road. Ginagawang kalsada. Ano to? Manila Water to. Bubungkal. Hindi naman to siguro sa flood control. Ayan. Pero at least to, Manila Water nga. Ngayon, malapit na tayo sa drop off. Ayan, yung mga checkpoint dito. Dito tayo sa drop off. Tawagan ko lang siya rito. So yun, na-drop ko na yung item kay madam. At may bago akong nakuha, pa Marikina rin. So dalawa na Marikina ko. Ang pick up naman sa Pasig, which dun din naman ang daan ko, pa Marikina. 170 naman to. Oy, nagdagdag siya kanina Kano lang to Ayan. So papunta na ako at drive muna ulit. Yun, kararating ko lang. Kapalang ulap. Tawagan ko lang. Hello po. Ma'am, lalamove dito na po ako sa labas. Yes ma'am. Opo ma'am. Okay po, sige po, salamat po. Alis ko lang, puro gulay pala ito. Punta na ako sa drop off. Unahin ko muna yung una kong pick up bago rito. Maambon na kanina, buti tumigil. Wag sana umulan, Lord. Yan yun na lang munang ganyan. Malamig naman ang panahon. Kaya kahit sa gabi nyo na po magpatuloy ang ulan para makabiyahe kaming mga ama ng tahanan. Medyo kahit pa paano yung dilim sa Marikina hindi ganun kagaya sobrang dilim kanina rito.
Ayan oh, ganyan kadilim, lakas yan. Abot tayo ron. Huwag sana tumuloy hanggat di pa ako nakakaba ng mga ano, ng mga deliveries ko. Yun, maganda yung ulap dun oh. Mukhang daan lang to. Umaambon na, hanap ako ng masisilungan na naman. Goy, maganda yun dun oh. Daan lang talaga to. Dito, itong puno na to, mayabong to. Baka dito na lang muna ako. At ito muna ako, saglit lang. Wala eh, traffic doon, kailangan makasilong na ako. Galdex, agay. Sarado yung isang kasi. Ay, grabe, ulan na yan. Buti kadadaan lang ng ano, ulap na makapal. Sana Lord, ang wag nang umulan pa oh, makapal pa pala araw. Papuntang ano naman yun, papuntang Quezon City naman. Ang laki mawawala sa amin pag umuulan eh. Imbis na kumikita ka, wala na yan, matik na yan. Kaya kahit pa paano, nakulan talaga, mahirap. Ano, luwag ng Marcos Highway ah. Konti sasakyan talaga pag Friday eh. Doon na-drop ko na yung item. Next ko naman, ito na yung mga gulay. Ang ganda rito sa Marikina oh. Oy no, madilim na naman parte ron. Diyos ko. Huwag naman sanang tumuloy yan. Dito na ako sa ano, sa drop off. Dito nga. So nababa ako na yung lettuce ah. Oh, bago tong kainan. Bago to. Nagugutom na ako. Lalaki oh, Makati. Sunduin ko lang yung aking kasabay kumain. Dito na ako sa loob ng subdivision. Dito to eh. Ang fare nito 150. Doon to sa amin. Sa lugar ko syempre. Pag sinabi, sabi sa lugar ko nga to. Sakto naman. So doon na lang ako kakain sa ano, Taguig. Kinakabahan ako rito, baka butan ako ng malakas sa ulan. Dito na ako sa pick up. Tawag ako lang to. Kuha natin to. Sakto, pauwi. Napin ko na lang yan doon. Ano to? Chocolate Noir. Wow, ganda to. Flower Store PH. Alak. Okay. Kapala ng ulap, kailangan makalayo rito. Pinalilibutan na. Nako, makakasundot pa ako ng isa. Kaya sabutan ako ng ulan dito sa Taguig. Maliwala sa Taguig, dito na talaga sa Marikina. Ewan ko ba bakit. Yun na, na-drop ko na yung item. Hindi na ako nakapag ano kanina, nakapag record kasi muulan yung dinadaanan ko. Ito pa-check ko muna yung gulong ko, malambot na. So naka 400 na tayo ngayon. Kaso yung mga nakuha ko puro wallet, the rest dalawang wallet. Okay na yun. Ganda din naman, mag-gcash ka rin lang naman eh. Punta ko muna rito sa kasa.
Oras, alas 6 na ng hapon, dapit hapon. So mukhang di naman traffic ngayon. Late na ako lumabas, mag-start bumiyahe kasi dinaan ko muna sa vulcanizing tong motor ko. Pinalagyan ko ng sealant yung likod, sira na pala yung pito kaya sumisingaw. Akala ko ang cost ng pagsingaw yung tusok ng tusok ng alambre, pero yung tinesting namin okay naman, wala namang mga singaw. So pinagyan ko na uli ng pinalinis ko yung mga lumang sealant, so pinalagyan ko ng bago. Yun, at yun na nga, may booking ako ngayon. Nakakuha ko lang, worth 75 siya. Ang pickup niya 4 kilometers. Takoyaki Takoyaki supplies ang pickup niya. Tingnan natin, pag mga ganito naman, kaya naman ang motor natin yan. Hindi ko alam yung harina niya kung 20 o 20 peraso, bala na si madam paano niya pagkakasyahin yan. Pero sana naman wag lang 20 yung tubo kung kumikita naman sila dyan. So update ako pag nandun na ako sa pickup. 50 meters away na. Saan ka ba rito? Ito pa siya. Anong number nito? Tawagan ko lang. So nagilap ko na nga yung akala ko Manila itong booking nila wala sa hulog yun ng book tatlong address nakalagay, Taguig, Manila, Quezon City. Tapos mali pa yung pin map. So ito, at least kahit pa paano nakuha ko, nalala ko, kumuha na pala ako dyan. So yun nga lang, 20 kilos na flour, tapos 8 galon. Ngayon, sabi ko, ma'am, kontra tayong pilitin ko to lahat, mag-additional lang kayo. Sabi ko gano'n. Sabi 100, di na. Ay, book nyo na lang po, ma'am. 8 galon, tapos 20 kilos flour. 100 ibibigay sa'yo. Diba? Kaya ang 1 galon, ilang kilo na yun. Mga negosyante, mga ganito, mga mautak gustong yumaman lang, magugulang. So sabi ko, i-book na lang nila. Bahala na sila ron. Pero yun, kung kukunin ng isang rider ron, yung 8 galon. O kung baka kontratahin pa yan siya. Ito, at least ako, 200 yung balikan nyo. Ako sa drop off. Si ito, Akito Takoyaki. Alam ko na gano'n na ako rito nung ito si Takoyaki. So yun, syempre nirate ko si client ng mababa. First of all, inaccurate positioning. Ilang beses akong umikot doon, and then hindi naman nagre-reply. Pangalawa, in-assist ko naman siya. So inaccurate positioning lang. Ngayon lang ang makakabawi nito. Yung pagka-drop ko naman, may nakuha naman ulit akong booking 3 kilometers away. Ang drop off naman din doon naman sa Pinagsama. So lahat ang ko ngayon Embo, pero mamaya baka mag-Marikina ako. Oo, medyo traffic pa lang kasi meron ako susundin sa Marikina. So to, so far hindi naman traffic ngayon, Friday basta ngayon medyo maluwag. So drive muna ako, papunta na ako sa pickup. Malapit na ako sa pickup. 240 meters na lang alayo niya. Saan ba? Dito na.
Tawagan ko lang to. Yun, chopstick to, marami. Nakuha ko na. Tingnan natin kung may sasabay pa ako dito. Ano siya, 6 kilometer ang layo niya. May nakuha akong kasabay along the way din. Barangay Rizal lang pick up, and then South Signal lang drop off. Ayan. So ano siya, 121 kasi GCash payment, add 10 kami pag GCash payment. Ayan. Ang pipikapin ko lang is printer ink. Sana yung bago pa para naka-seal, para daw problema buksan. Ayan. So drive muna ako. Ayun, nauha ko na. Pixma ink to, hindi deliver ko. So hina na naman ang signal ko doon. Nakakamote talaga yung lugar na to. Hirap nandito. Ayaw nila sa dito, baka gusto nila doon. So biyahe na ako. Mapunta na ako sa first drop off natin, yung chopstick. Kasi unang dadaanan si chopstick eh. So drive mo na ako. So yun na nga hindi na record yung nag-error. So na-deliver ko na rito yung chopstick. Nag-error yung yung memory card. Sayang. So punta ko na to, yung drop off ko. And then wala akong makuha pa rito mamaya sa Taguig. Kuha ko na pa Marikina. So yun nga, hindi na kinuha ni madam yung sukle. Thank you ulit. Biyahe na ako. Malapit na ako sa drop off. Lapit lang talaga. So Maharlika Village. Malapit na ako. 200 meters. Dito na ako sa drop off. Bandang unahan pa. Pikot lang pala natin to. Okay na, tawagan ko na rito. So yun, na drop off ko na yung Pixma ink kay madam. Nakatuwa naman mga tao rito. Tinanong ako, boss, lalamove ka? Sabi ko, yes sir. Anong pangalan niyan? Bigay ko pangalan. Dyan lang yan sir, pababa yung bahay niya. Diba? Parang lang din, parang Tondo. Ganito rin sa Tondo eh. Tulungan ka ng mga tambay, tanungin ka, sino yan? Tutulungan ka ng mga tambay kung saan yung yung pupuntahan mo eh. So hanap tayo ng tatambayan. Ang kukunin ko naman ngayon ay Pamarikina na. Tambay muna ako dito. Sana may makuha ako Pamarikina. Antipolo, abono, 1,000 kasi yan. Oras, alas 8:16. Pag wala ako nakuha rito, siguro mga 8:30 sibat na ako. O kaya 9 o'clock sibat na ako kahit walang makuha Pamarikina. Hindi na ako maghahantay ng makakuha pa ng booking Pamarikina. Diretso na ako, baka mahirapan pa ako. Ng oras na rin naman, 8:35. Baka pati siguro lang daw may makuha ako Pamarikina. So bala ko ngayon mag C5.
Kung C5 dumaan, depende nga pa rin. So drive muna. Yun, habang nag-aantay ako, nagda-drive ako, may nakuha akong booking pa Marikina, pa Providence to. Bali ang Fairness 120, ang pick up point niya is 3.7 kilometer. Ang layo sa akin. So punta muna ako sa pick up point, then diretso na tayo pa Marikina pa Providence. So malapit na ako sa sa pick up. Ito na ata. Na tayo sa pick up sa Shabanda. Pick up. Ay, parang may nakuha na ako rito before. So nakakuha ko na yung item. Electric guitar ang item. Paalis na ako, punta na ako sa Marikina. Magsi C5 na lang ako kasi sa may Providence naman do. So tandaan ko talaga Riverbanks. So balik ako pag nasa Riverbanks na. Oras alas 9 sa east ng umaga. Tuloy. Alas 9 sa east ng gabi. Mag-aalas 10 na. Okay na, lapit na rin ako. Dito na ako sa Riverbanks. Oh, grabe, lamig. Naalala ko rito yung kainan, no? Dito yung mga kainan pa nun eh. Kaso nalipat na doon sa kabila. Diyan, no? Tuwakanag dyan. Oras, alas 9:41 na ng gabi. Yung carnival na yan, tumira ako rito sa Marikina. Di ko man lang nasilayan yung carnival na yan, saka yung museum nila. Klaseng residente to. Lamig oh, grabe. Ang sarap dito, malamig. Okay, 1.8 kilometer. 1.7 kilometer. Ito na, papasukin ko na ang Providence na may kwentong nakakatakot. Maraming kababalaghan ang naiulat sa lugar na ito dahil sa nagdaang bagyo na nagpalubog sa Providence. Maraming mga kaluluwa ang nasisilayan ng mga dayo sa lugar. Mga kababalaghan na iwan ng sakuna. Ating itong libutin at pakiramdaman kung ano nga ang kababalaghang iyon. Sa aking pagsisiyasat mula nang ako'y pumasok kanina dito ay nakakaramdam na ako ng lamig dahil sadyang malamig, sobrang lamig.
Yan. May mga bahay na mga iniwan na ng mga tumira. Ganito ang loob ng Provident, katahimik sa gabi. Malawak na kalsada, mabuti, at ang mga posting maliliwanag sa daan, kaya ang daan ay lumiwanag. At ayan ang okay, masaya sila rito. Ayan, ito ang ayan ang bakod. Amoy sampagita, amoy sementeryo. At ito naman ang aking mga nakikita, ang tropa ng mga aw-aw. Sila ang mas nakakatakot kesa kung anong naamoy natin at nararamdaman na lamig. Mas nakakatakot sila. Andito na ako sa dulo ng Provident. Ito na ang pinakadulo ng Provident. Sa aking kwento, ako'y kinikilabutan dahil ako na lang mag-isa ang nasa daan. Oh, Oxford. Yun, may mga tao ron. Yan, may mga tao. Akala ko ako lang. Tot malapit na ako sa aking drop-off. May handaan dito. Yan na, ako'y lumampas. Andyan na pala, tinawag na ako. Kuya, lumampas na ako. Yun. Yan, so na-deliver ko na. Wow. Ang lamig dito, grabe. Para kang siguro pumapasok sa ramdam sa balat yung lamig eh. Ang ganda pa ng buwan, oh. Oh, diba? Ganda ng langit. Ngayon, pa ako rito sa Marikina. Ang dami pang Marikina. Ba't ang dami nyo pa rito sa Marikina ng booking? Dapat magsitulog na kayo. Ayan, so mali. Pa ko. Tayo ay susundo na. Oras, alas 9:50. Ayan, kwentong Provident. Umpisahan natin ang kwentong Provident. Sabi nila may mga kababalagan daw dito. Parang wala naman. Pero sarap dito, sobrang lamig. Ayun, may mga tambay pa nga. Pero in fairness, dumami na rin yung magbalikan dito. Talaga dati, talagang iniwan talaga to eh. Meron ba dyang Sir, labas lang ako. Ganda ng bahay na yun, no? Ayun, no? O, diba? Main road. Itong main road nila, lawak, oh. Sarap dito. Yan. So, maliwalas. Kung di lang talaga to binabaha noon. Ang dami talagang rito. Maganda to lugar na to. Doon lang sila nasira yung baha na yun. Tingnan ko kung makakuha pa kaya ako ng booking. Yan, so dami yung mga tao. Walang kapabalagan meron dito. Kung meron man, likang na lang yun, likang isip.
dahil sa mga nangyari. Ang nakakatakot dito yung mga aso na yun. Tropa, nakakatakot. Baka kami biglang manghabol eh, kagat-kagatin ka, boom, tapos ka. Oo. So park muna ako rito. Tingnan natin makakuha pa tayo ng, ng biyahe. Mukhang makakuha tayo, no? Park lang ako rito sa gate, no? Beers and cheers. Kaganda table nila ron, ah. Nagka-pesto nila.